O, sambahin ka, O Yahweh, sa Espiritu at katotohanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ama, ikaw ay aming pinararangalan sa araw na ito. Sadyang kay sarap umawit sa inyong paanan, O Diyos. Sadyang kay sarap magbalik ng papuri, ng pagdakila, because of who you are. Maraming salamat, Lord, inihanda mong aming mga puso at isipan. You tenderized our hearts. Nang sa ganun, Lord, we can accept your words faithfully. Yeah, Father in heaven, we glorify you in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Of course, mag-New Year na, right? Next Tuesday ay New Year na po. Kaya pag-uusapan natin ngayon, yung pamosong mga pagbabagong nais ng mga tao sa mga susunod na taon. Ngayon po, ang sabi sa Galatians, babalikan ko po ng sandali itong Galatians 2:20. Ito pong Galatians 2:20, hindi lamang siya basta resolution ni Apostol Pablo. This is not just a resolution of the Apostle Paul. Kundi this is yung nais niya, yung kalagayan niya now. Ito yung kanyang present situation, ngayong si Kristo ay nasa kanyang buhay. In a very, very short verse, one verse only, na isalarawan ni Paul yung kanyang bagong kalagayan kay Jesus. So kung magkakaroon po tayo ng resolution or mga planuhin, kagustuhan, desire for the coming 2025, maganda pong gayahin natin. No? Gayahin natin si Paul. Ang sabi niya, ako'y napako na kasama si Jesus. Hindi na ako ang nabubuhay sa ngayon, kundi si Jesus na nabubuhay sa akin. Itong buhay na ito na aking tinataglay, sa laman, ito'y namumuhay sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, to the Son of God, na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Sadyang napakaganda. But you know what? Magkakaroon tayo ng ilang examples ng general New Year's resolution ng mundo, of the world. Maraming examples po ang mga resolutions, pero kumuha lamang tayo ng ilan. So here are some. Ang pamagat pa nga po pala ng message for today ay simply new or bago. Bagong taon, bagong buhay para sa ating Panginoon. New year, new life for our Lord Jesus Christ. So some examples of New Year's resolution. Number 1, ang sabi po niya, take one day or afternoon man lang a week entirely offline. Aminin mo natin sa hindi, kumukuha ng panahon natin yung online media. Especially ang social media. We're not against social media because we're using it. Mas closer tayo sa ating mga family kapag gumagamit siyempre tayo. 'Di ba? Ng mga social media apps. But then again, kung sakaling kinain na ng buong maghapon, kinain na yung buong maghapon ng ating social media life, then hindi na maganda. Kasi marami pang mahalaga rin naman ng mga bagay na kinakailangan gawin. Number 2, sabi nila, improve your nutrition with meal planning. Alam niyo po, maganda, halimbawa, Filipinos, we love rice. I think even Indians, we love rice, right? Yeah. Basmati, and those kinds of rice. We love rice. At sa mga Pilipino, we eat rice in the morning, in the afternoon, and at night. And sometimes in the middle. Breakfast rice, snack in between rice, and so on and so forth. There are lots of meal. Magkaroon daw tayo ng meal planning. Rice is good. Rice is good. It's healthy. But kung too much, hindi na po siya healthy. Not healthy anymore. So, ako po personally, my plan is this. For example, this is Friday. I will eat a lot this day. But tomorrow, never. Never. I almost eat just one meal every Saturday. And that would be in the afternoon. Pinagsama ko na po yung meriend dinner.
Merienda and dinner, pinagsama ko na po yun. Yes. Because I do care with myself. Mga kapatid, nais kong maprolong ang aking buhay to serve God while here on earth. That's the only reason why. If God will bless me with a long life to serve Him, oh, hallelujah. Praise the Lord. 120 years, okay, fine. Okay, fine. That is the foremost reason kung bakit po ako nag-iingat sa pagkain. Wala nang iba pa. Hindi para magpapogi, magpagandang, oh no, not that. For the prolonging of God's usage in my life. That's the reason. At sabi niya, number 3, refresh your look. Kung dati yung gupit, yung hati ng buhok mo dito, and in 2025, sa kanan pa kaliwa. Parang may nagbago yun. Something is new about you. Right? So, new look. Kaya iba napapakulay ng buhok, different color of hair, and so on and so forth. And of course, walk more. Walk more. Exercise, walk. Just walk. Kasi ang hirap. Most of us here, we're working inside a company where we are sitting the whole day. It's so hard. No? But most of us, nagtatrabaho tayo ng hindi naman naka-prente lang. Not in just one place, but you work off your body. Diba? And of course, number 5, create a gratitude ritual. Maging mapagpasalamat po tayo. Be thankful. Tama nga naman. No? It's not usual for anyone na hindi siya thankful. We must be always thankful sa lahat na nakakasalamuhan natin. Anumang lahi yan, any kind of ethnicity or religion, we must thank them. Kasi ginagamit din sila ng Lord sa ating buhay. Number 6, go somewhere you've never been before. Ito, maraming gusto to, syempre. Hindi malagay sa isang lugar. Diba? Maraming tao gusto mag-travel regardless kung nakasampung punta na siya doon. Pupunta pa rin kasi naging ritual na eh. It became a ritual. Ngayon, merong mag-asawa nag-uusap. Ang sabi nung wife, husband, I would like to go somewhere, I've never been before. It's okay. It's okay. So the husband said, he answered, why don't you try the kitchen? Cook. Stop ordering online. Magluto ka naman. Okay? So go somewhere in the house you've never been before, and that is the kitchen. Go and cook. Prepare a real food for your family. And of course, number 7, start a new hobby. Hanggat hindi po nakakasagabal, di ba? Hindi siya naging obstacle sa ating pang-araw-araw ng buhay, maganda rin po yung may hobby. Ako po, marami akong hobby, iba't ibang bagay. Kaya hindi rin po I'm not really a go-out person. I'm not really a go-out person. Because I have lots of things to do that I can do inside my room. But of course, it's healthy to go outside, walk. Every Saturday, I'm doing that. Na-shorten na lang ngayon nung mawala si Mrs. Umuwi na si Mrs. sa Pilipinas to be with our family. Kailangan pa rin talaga yung lakad. Number 8, sabi nila, redecorate. Diba? Redecorate your room. If there is something to decorate, redecorate your room. Number 9, exercise more. Of course, number 10, lose weight. If you need to lose weight, then do it. Kung nagawa ni Dabiana, magagawa rin natin. Nakita niyo may mga biggest losers? Yes. It's not impossible. It's difficult, but it's possible. Okay, losing weight. And of course, save more money and spend less money. Alam niyo po ba yung 80-20 principle sa pera? 80% ng sahod mo of your income, okay, use it. For the students, for your kids, yung kailangan ng pamilya. But at least, yung 20% put it inside the bank. 80-20 lang po yun, mga kapatid. If you can make it 70-30, the better. If you can make it 50-50, the best. But at least start with 80-20 principle. Makakaipon po kayo. No? Don't buy and buy. Save and save, yes. And 12, of course, read more. Mas malayo ang mararating, we will have more knowledge by reading.
Okay, of course, marami ng mga knowledge channels sa YouTube. But then again, don't forget to read. It's still healthy for us and of course sa ating mga kaisipan. At sa mga meron pa ring bisyo hanggang ngayon, quit smoking, quit vaping, quit drinking, and quit all of those things na alam naman ninyo will destroy you in the long run. Oh, no, not in the long run. That will destroy you in the short run. Vices, ano epekto nila? It's a personal suicidal action. You're killing yourself bit by bit. Okay? Sinabi ko na yun ng araw, hindi ko na po uulitin. And of course, spend more time with the family. We must have more time in the family than outside. Remember our first Jerusalem? Our first ministry is our own Jerusalem, our own home. So, spend more time. Kung hindi man personal, then online. Doon natin gagamitin ngayon yung kahalagahan ng social media. Let's go naman po, short lamang po ito. Ano naman po yung Christian's New Year's resolution? We can use those things, yung pag-uusapan natin kanina. Now, let's talk about specifically as Christians. Ano yung pwede natin gawin for the year 2025? Of course, number 1, spend more time with God. Ang sabi doon sa kanta, babad sa presensya mo. Kay sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. At may part doon, di ba? Babad sa presensya mo. Malayo pa kasi siya. Ayoko naman kumanta ng buo. Spend more time with God. And of course, if you're spending more time with God, be committed din naman sa inyong local churches. Maging committed po tayo. I would say sa church na ito, yes, nakikita ko lahat naman tayo committed sa gawain. We are doing our parts. Walang malaki. There's no big or small ministry in the Lord. Lahat po yan nakakapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. So ulitin ko po, kapag kayo nag-scripture reading po, ministry po yun. So ibuhos nila lahat. Huwag naman luha kasi hindi makinakailang umiyak habang nagbabasa. Di ba? Kumbaga, yung buong puso natin, buong lakas, buong kaluluwa, ibigay natin sa pagbabasa. Practice at home. Practice it. As if you're really talking to someone, you're talking to God. Di ba? Huwag tayong nagbabasa na we are just reading. Magbasa tayo that we are having a conversation with someone else. Yun po ang scripture reading. Let's give justice when we are reading the scripture, most especially. Okay, so mapalad po ang mga meron ng ministry. Hindi po nilalang ang mga yan. Hindi po. Yan po malaking bagay sa mata natin, Panginoon. Of course, verse 3, mahalaga talaga yung consistency. We must serve regularly. Hindi haphazard, hindi mediocre kind of service, kundi ibigay na natin yung todo. Kumbaga, may ginagawa na rin lamang tayo, ibigay mo na ng todo for the Lord. Give all of our best to the Lord, no, sa ating paninilbihan sa Kanya. And number 4, this is very, very important. Place God's Word as authority in all areas. Before deciding for anything, read the Scripture first. Let's ask God. No, saan sa Scripture, Lord, kung malalaman itong patungkol sa bagay na ito, kung sisigihan ko siya o hindi. Let the Word of God be our guide. Be the authority. The final authority in our lives. Especially po sa mga decision makings and in making plannings sa ating mga buhay. At siguradong God will be with us sa lahat ng ating mga papasukin. Negosyo man yan, you would like to go somewhere else besides this country. Basta't nandun, we are aligned sa will of God, then bakit hindi niya tayo tutulungan? And number 5, ngayong marami tayong alam sa gospel, share naman the gospel. At yun po yung itinuro ni Sister Joy ng mga nakaraan. Yun ang practice, kumbaga OJT. Now that ang dami na natin mga pinag-aralan, we are so knowledgeable now about the Word of God. That's not enough. Share it. Diba? Let's share it. Kasi that is the reason we are here. That is God's purpose for us kung bakit tayo narito ngayon. To share the good news, to share the gospel. Number 6, focus. Focus on spiritual growth.
Ako po, pagdating sa trabaho sa kasagawain, mas focus po ako sa gawain. Sa trabaho po, I'm not really expecting na tumaas pa yung position ko. I don't need those positions. Okay na ako nasa background. Or let's say nasa pangatlo, pang-apat sa mataas na posisyon. That's enough for me. Why? Because I want to spend my strength, my focus more sa gawain. Kung maraming trabaho, marami rin pong trabaho sa church. Pag uwi ko po ng bahay, overtime ako kadalasan. Kung wala po akong overtime, uupo ako dun sa harap ng computer ko and prepare sa buong isang linggo. At kung prepared na siya, read more, listen more. Diba? And i-share ko yung aking talent na binigay ng Panginoon sa simbahan itself. So focus on spiritual growth. Number 7, give generously. Giving is not always about money. We know this. Give more time to the Lord. We can work with the Lord with us, right? We can work while praying. We can work while interceding for others. So, it is not about money, but it is about everything that we can give back to our God, our strength, our time. Time, talent, and treasure, all of those things, let us give it generously sa ating Panginoon. And of course, number 8, last na po muna ito kasi marami po yan. Be a light for Christ. Maging ilaw tayo ng mga tao around us. What is the function of light? Of course, it will expose all of those things which is in darkness. Light is a guide. We must be a guide. Besides na ini-expose natin yung mga works of darkness, we are guiding those people who is in the dark. Okay? Para maging maayos ang kanilang paglakad sa buhay. Kaya nga po mga kapatid, one of the example of being a good guide, a great light for Christ, you know what? Our life itself. Dapat po yung buhay natin nagniningning. Kasi po, people are watching us. They are watching our attitude, our characters, how we decide, how we plan, how we execute those plans and decisions. People are watching us. They are watching our language. Lahat po tinitignan sa atin. So be a light. Na kapag nakita tayo ng ibang tao, hindi dilim ang makikita nila. They will see light in us from our Lord Jesus Christ. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. So let your light so shine before men. At mamaya po, mas mapag-uusapan natin yan. Ngayon po, the Lord Jesus Christ Himself, meron siyang mga ilang sinabi na magiging guide for us to know what He expects from us. He has some of these few commands for us to follow. So let us listen to the Lord Jesus Christ. This will be some of the guides na kailangan natin in our lives. Matthew 7:24 at 25. Sabi ng Lord, therefore, everyone who hears these words of mine and does them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, and the rivers came, and the winds blew and fell against that house, and yet that house it did not fail, for it had been founded on the rock. So hindi lamang po tayo nag-aaral. Christianity is not just Bible study, Bible reading. It is following the commands of our Lord na nagbigay ng mga salitang iyon. So sa buhay po natin, kung i-apply natin to, let's apply this in our lives. If we will start something, let's say we are starting a business, make God our business partner. Don't leave God behind. Sa decision planning pa lamang, decision making pala, bago tayo mag-decide, we must partner with the Lord. Imagine niyo ilang desisyon ang ginawa ninyo last 2024, mali pala yung desisyon na yun. How many plans you did last year? But since we did not ask God to be with us in planning, ano nangyari sa mga plano? What happened to the plans? Nothing. Palpak after palpak. Paano, kailan pumapasok si Jesus Christ? Kapag palpak na. Si Jesus Christ po, nagiging cleaner.
Do not use God or the Lord Jesus Christ as a cleaner of all our mess. He must be in the beginning, not the end. He must be in the beginning and up to the end of all these decisions and all of these plannings. Ulitin ko po, isipin ninyo, ilang plano, ilang desisyon na ginawa ninyo this 2024 na imbis na mapalapit tayo sa Diyos, lalo tayo napawala. And some decisions po, they will last forever. Magbibigay example, bato-bato sa langit, okay? Kasi po meron tayong pwedeng gawin na hindi na mabubura. We do respect, again ha, this is for all, this is in general. Halimbawa, umuwi ka, ang kinis ng balat mo. Nag-decide ka sa Philippines, magpapatato ka ngayon. Kristiyano ka ng naturingan. Pagbalik mo rito, dala mo ba siya? Hindi. Dala mo. Lahat ngayon gagawin mo para takpan lahat, to cover all those tattoos. Meron ba bang mga Kristiyanong nagpapatato pa? Hanggang ngayon ba, issue pa sa atin yung pagpapatato? Do not take a vacation and then come back here with tattoos in your body. In the Old Testament, it says, yung tattoos po, sign of slaves. Slaves! Marami akong kakilala mga kapatid ng araw. Talaga namang si Kristo pa yung nasa likod niya, the Lord Jesus Christ. Oh really? I love the Lord Jesus Christ. Actually, He's on my back. Nakatato mukha ni Jesus. But in His Christian life, He's always covering it up. Ayaw niya ipakita. Why? Shame, shame, shame. So dadalhin niya yan hanggang makita ng mga apo niya. Kung maabutan pa siya ng apo niya sa tuhod, makikita pa din ang apo niya sa tuhod yun. Pag nakahimlay na siya, doon sa slab, nang siya'y mamatay, makikita pa yun. Yung embalsamador. Don't do that kind of wrong decisions. Those kind of decisions will last forever as long as you live on this planet. Example lang po yan ha. Marami pa pong ibang mga examples pa. Hindi ko na po iisa-isahin. So again, sige na nga, isa pa. Kristiyano ka ng naturingan, inom ka pa rin ng inom. Sige. Sige. Sa Saudi, may alak dito sa Saudi. No? Ikaw naman, inom ka rin. Inom. Yang lungs mo, your lungs, kapag nasira yan, forever mong dadalhin. Yang liver, okay, yung lungs sa paninigarilyo, habang buhay ka, bulok yang mga yan. You will suffer for your own personal decision na hindi mo kasama ang Diyos. Anong pwede natin gawin? Mag-ask ng prayer. Pray for me, my lungs is not okay. Wala naman tayong magagawa kundi ipag-pray yung tao kasi yun ang ministry natin. By the mercy of God, no? Lord, heal the lungs, heal the liver of this person. So kung tayo po, ganyan pa rin ngayon, ulitin ko po, kasi mag-New Year na mga kapatid. Hayaan nyo na ako. Tanggalin nyo na mga bisyo na yan. Tanggalin nyo. Bakit hindi nyo kaya? Alam niyo, this is my challenge to all those so-called Christians na hanggang hindi mabitawan yan, ang mga vices. Wag na ninyong i-quote that I can do all things through Christ who strengthens me. Don't ever use that verse. Don't use that. It's not for you. You have no right to quote that verse. Kasi simpleng bisyo, hindi mo matanggal. Then you will say, I can do all things through Christ. No way. Sin after sin after sin. In each and every time na tayo nagbibisyo, and yet kino-quote natin yung I can do all things through Christ who strengthens me. My body is the temple of the Holy Spirit. You are committing sin. Ulitin po, each and every time na kino-quote ng mga taong ganyan, ang mga verses na ito, they are adding sins in their lives. Kaya magtataka tayo, bakit kaya simple lang naman yung plano ko, ba't hindi matupad-tupad? Kasi simple lang naman yung gusto ng Panginoon, hindi mo nga magawa eh. Right? Left or right? Right or wrong? Right. Di ba? So sinasabi ng Panginoon dito, let's build our life, most especially in 2025, on the right foundation.
Ngayon, we are building a foundation on top of a foundation is the Lord Jesus Christ. Make sure walang kasama yung tinatayo natin pundasyon ng mga bisyo. Magiging mahina po ang pundasyon kapag ganyan. Opo, mahina. Ulitin ko po, bakit yung simpleng plano hindi natutupad? Yung decision mo, hindi rin nangyari. Why? Because you are not putting up your foundation on the foundation, which is the rock, the Lord Jesus Christ. So, pwede po bang mangyari yan next 2025? Hindi ko na po kayo isa-isa, hindi ako magkakaroon ng interview kung anong bisyo ka pa rin meron ngayon. Pero alam mo naman kung evil yan o hindi. Alam mo naman kung destructive o hindi. Just stop it. Stop it. Huwag na nating dalhin sa new year yung mga bagay na yan. This is the Lord Jesus Christ saying, bagong pundasyon itayo mo sa batong narito na since forever. Ayusin mo ang buhay mo. Magsimula ka. Start anew. Each and every year naman po, new year. So we will be having a new life. A new way of living on this planet. Kala niyo maiksi lang ha. Dito po tayo hahaba sa parte na to sa mga words ng ating Panginoon. Hindi lamang yan. Look. Sa Lucas, sabi ng Lord, this is the Lord Jesus Christ. Sabi niya, what kind of king, sabi niya, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with 10,000 men to encounter the one, that king, coming against him with 20,000? Anong gusto sabihin ni Panginoon? What is Jesus Christ trying to tell us? Is this about, parang wala naman yata ang faith ang Lord. Lord, this is not faith. Kung gagamitin natin yung earthly thinking natin, Lord, hindi faith ito, di ba? Hindi ba kahit 300 lang kaya nang puksain yung 4,000 or 5,000? Di ba, Lord? What's this? This is not faith, Lord. No. This is faith with wisdom. Anong ibig sabihin ng Panginoon dyan sa verse na yan? Kung i-apply natin sa buhay natin. Huwag kang magsisimula na isang bagay na maganda nang hindi mo tatapusin. At hindi lang yon, kung magsisimula ka ng magandang bagay, make it continuous in your life. Huwag ningas kugon. Upuan daw natin, let's sit down, sabi ng Panginoon. Think about it. Isipin mo na muna. Gusto po ba natin yung mga taong kapag merong sinimulan sa ating buhay, hindi tinatapos? Iiwanan kayo sa ere? Yung sa simula, I love you so much. No? In the beginning, it's like this in every relationship. I love you so much. I will never leave you, never forsake you. I will give you a good life, good family. I will supply all of your needs, di ba? Yan naman ang laging pangako ng mga lalaki eh. Minsan may mga babae rin naman kasing ganun. Pero what will happen? What will happen? May iiwan lang siya dun sa babae, tapos iiwan niya yung babae. Look at this. Even us, ang kadalasang resolution or kadalasang nais mangyari ng isang Kristiyano sa simula ng taon is to be more Christ-like, right? But along the way, ayan na, sa first part, napaka-eager, napaka-init sa pananampalataya, pero after a while, ayan na. One of the very, very good character na isang tao is to be consistent in everything. Not to be consistent in committing sin, of course, but consistent in glorifying God. Start it, upuan mo, no? Decide about it, then kapag nakapag-decision ka na, then do it, at pag ginagawa mo na, huwag mong ititigil. Kasi ayaw po nating lahat nung nangiiwan sa ere. Definitely, ang Diyos po, huwag nating iniiwan sa ere. Simulan natin, tapusin natin. Let it be our aim. I think consistency is one of man's problem. Walang consistency. Diba? Ititigil sandali, maya, oo, yan ka na naman. Yung kawawang misis, walang ginawa kundi magpaalala. Pag nagpaalala naman, inaaway pa. Marami talaga mga lalaki, pasaway, ano? Pasaway. Pero mga kalalakihan, ilan na nga lang kayo, diba? Makinig tayo sa ating Panginoon at makinig din naman tayo kung maganda naman yung sinasabi ng ating mga asawa. It is for us. Not only for us, for our families. Okay? For our
families. So upuan siya, maging sa business, ganun din. Marami pong nasasakupan yan. Sa negosyo, ay gusto kong magtayo ng donut shop. So gumastos ng pera, yung saving yan. Hindi man lang nagkaroon ng feasibility studies, hindi tinignan muna yung cons and pros ng business. Basta pumasok sa negosyo, yun lang ang gusto niya eh. Makapagtayo ng gulamanan or what. Wala pa isang buwan, sarado na kaagad. Number one, siya naman ang umuubos ng stocks niya eh. Sino ang number one na consumer ng sarili ng tinda? Yung tindero. Sino ka dati? I know it's funny, but at the same time, actually, it's not good. Doon na lamang tayo sa pinakamababa, hindi maganda sa image natin yung ganun. No? Ibinuhos mo lahat, ang pera mo, inilabas mo lahat doon. Nang wala ka mo ng isang taon mo lang. Alam niyo po ba yung mga malaking businesses, it takes them many months or years bago mag-start ng business. Hindi yung pag-uwi ko, magtatayo ako ng business. At ito gagawin ko, blah, 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 blah. Pagdating na, wala na. Una yung pang-business, nagastos na kasi one day millionaire, di ba? Pagbalik dito, said na said talaga. Na umuwi siya, malusog, di ba? Full na full. Pagbalik dito, talaga naman, malnourished na malnourished. Malnourished na yung katawan, malnourished pa yung yung bulsa. Sino may kasalanan? Di ba? Of course not the Lord. Again, sabi dito, sit first. Pag-isipan maigi ang lahat ng bagay bago natin pinapasok. Okay, wag emosyonal. Don't be subjective. We must be objective. Hindi nakukuha sa emosyon ang pagde-decide, ang pagpaplano. Nakukuha yan ng katalinuhan. Hindi ng emosyon. Gusto ko lang ngayon. No, it's not that. Life is not that. We are adults here. We are matured people here. Dapat po umabot na sa edad na matalino tayo patungkol sa mga bagay na yan. Kung hindi pa, makinig at sundin ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi lamang po yun. Again, Matthew 16:24. Ang sabi ng Lord, Then Jesus said to His disciples, If anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Now, kailangan mangyari ito sa unang araw ng January, sa 2025. Kung talaga raw gusto natin sumunod kay Jesus, at talagang tamasahin yung sabi ng Panginoon sa John 10:10, di ba? Yung life to the full, buhay na ganap at kasaya-saya. Kung talagang nais natin mangyari sa buhay natin, sa sinabi sa Jeremiah 29:11, yung magandang bukas, magandang kinabukasan na naghihintay natin, talagang gusto natin makamit yun, then do this first. We really cannot claim any promises from God if we will not do this first. Marami po kasi lumalaktaw. Again, yung paborito ni Sister Joy. Seek ye first the kingdom of God, hindi lamang naman tatapos, and His righteousness, dalawa muna, then all of these things will be added unto you. So, let's seek first the kingdom of the Lord. Kailangan maintindihan natin, what is this kingdom? Kasi baka matagal na tayong Kristiyano, pero ano ba yung kingdom na pinag-uusapan natin dito? Ano ba yung righteousness? Yun palang unang mga steps na kailangan kong gawin, saka palang mangyayari sa akin na for me to experience God's blessings from above. Kailangan po alamin mo na yun, huwag lalaktawan. Ganyan po sa pagnenegosyo. Kung alam nyo, kung pera ka agad, ang reason natin sa pagsisimula ng negosyo, we will fail. It is not really the money. Sa simula po ito it's not really the money. Kasi po, number one, it will require 2 years bago po natin mabawi muna ang puhunan. Walang kita sa unang 2 taon. Wala. Ngayon po, after 2 years at andyan pa rin, namamagipag-business din. Patungo sa 3 taon onwards, kikita na tayo doon. Kaya nga po kung ang business na gusto natin, yung pag-set up mo, kita na kaagad. Tapos iiwan mo, babalik ka ng abroad. Walang mangyayari doon. You must be there. Ilan na yung nagtiwala ng negosyo sa mga pamilya? Kapatid pa, nanay pa. Ano nangyari? Hindi ko po nila lahat pero majority po, ano nangyari? Sa matalik na kaibigan pa, pinagkatiwala, what happened? Heartache.
stomach ache, pocket ache, head ache, lahat po may ache. So again, di ba? Ang sabi ng Panginoon, bago kasi lahat yan. Ito muna, deny yourself. Hindi po tayo ang dapat nagdidesisyon, kundi Diyos muna, din tayo. Deny yourself. Hindi yung pera kaagad ang habol mo, wag muna yon. I-set up mo muna with the Lord na maging matibay yung negosyo mo. Deny yourself. Kung gusto mong kainin yung tinda mo, wag, please. Kasi wala kang kikitain. Deny yourself. Bumili ka ng sasakyan para kamo pangkabuhayan ng pamilya. Ipinanglalaboy nyo lang everyday. Magkano ang gasolina? Napakamahal. Each and every day, tumataas ang gasoline price. Every day, napapanood niyo pa sa balita. Parang nabibingin na yata ako sa increase ng gasolina. Konting-konti lang bababa. Pero yung increase, grabe naman ang increase. Maraming ganyan. Pumili ng sasakyan, ano nangyari? Napariwara ang sasakyan. Diba? So, plan, decide with the Lord. And of course, we must deny ourselves with all of those pleasures first bago tayo kumita talaga or magkaroon ng buhay na nais natin. And of course, habang nangyayari ang lahat ng mga yan, we must take up our cross every day. Sa ibang version po, take up your cross daily and follow me. Meron po tayong dapat cross na pasan-pasan habang ginagawa natin yung mga earthly na mga kagustuhan natin. Alam niyo, napag-aralan na po natin, di ba, sa buhay ni Nehemiah, yung rebuilding of the wall. Habang sila ay nagtatayo ng wall, di ba, yung isang kamay, ano hawak? Punyal, espada, sandata, weapon. So, hindi naging reason for them na, ay, pasensya na po, brother Nehemiah, kasi po hindi ko magawa yung wall, yung ministry ko. Kasi po, at the same time po kasi, gwardiya pa ako or tagapaglaban pa ako para sa bahay. Hindi. Nakita niyo mga kapatid? Lalo tayong mga Filipino, all of us, I think even Asians, we are multitaskers. That's what, I'm proud of that pagdating sa mga Asians. We can do two things at the same time. But make sure na even though we are doing two things at the same time, maganda. Diba? Maayos. It's good. Kaya po yun. Gusto natin magnegosyo? Wag mong ibuhos ang buhay mo sa negosyo lang. Ministry, yung cross natin, dapat dala-dala natin everyday. Di ba ang nakakalungkot po? Napaka-classic na example po nito madalas na mababanggit. Brother, please pray for me, I need a job. So, the brother, he prayed for him. Lahat na yung buong church praying for him. Lord, give him a job, a good offer, a good salary, 2 days a weekend, all of those things pinapray. Natanggap niya because God is so good. God gave. No? Ano may pinalalangin niya? Ano yung laging nangyayari? Kapag may trabaho na, nawawala sa church. Ipag-pray nyo nga pala, plano namin magbukas ng negosyo dito sa Riyadh. Matitinda kami ng taho doon sa Batha. Sige, pag-pray natin, magandang adhikain yan, brother. Pinag-pray. Nung meron ng tindahan sa Batha, BS na lang, Batha shopping na lang siya. Nandun na lang siya sa Batha, hindi na nakakadalo ng gawain. Ilang beses nating nakita yan, na witness yan, sa maraming kapatiran mismo, na dati nating kasama dyan sa mga upuan na yan. See? Look at that. Kasi hindi nila alam. Hindi nila isinapuso yung sinabi ng Panginoon. No? Deny yourself first. Take up your cross. Then, you can follow me. You may follow me. Don't skip this. Don't skip this. Kasi yung buhay Kristiyano natin hindi magfo-flourish. Ligtas, yes. Saved, yes. Kung genuinely we accepted the Lord Jesus Christ as Savior, then we are saved. Genuinely, okay, we are saved. So your salvation, okay, is there. Pero kumusta ang ministry mo ngayon? Yun po yung pinag-uusapan natin dito. Okay? Yung pinag-uusapan natin dito. Matthew 5:16. Ito yung binanggit natin kanina. Let your light shine before men in such a way. Mamaya po, babalikan natin yung praise na in such a way, ha? Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. We must shine. Yung goodness ng Panginoon, it must bounce
to us and through the other people. Para tayong mga moon. Let's say, di ba, sa mga celestial bodies, God, let's say, this is just a metaphor, let's say God is the sun and we are the moon. We will reflect God's light on this planet. Para tayong mga reflectors. Yung sinasabi ng Panginoon, you are the light. Ang kaibahan lang dito, yung moon, na pinag-usapan natin dito sa metaphor na to, talagang may ilaw yung moon. Hindi lang siya, nailawan tayo ng Panginoon, then use that light para naman sa iba. Nabanggit ko po kanina, what kind of light is this? First, we must be a guiding light sa mga unbelievers or to each and everyone. Kung merong lumalakad sa darkness, if someone is walking in darkness, then we will be there. We are the light to guide that person. To guide them into the light, not on further darkness, or tayo nakasama na rin sa darkness, kasama tayo na yan. Kasi po nasa Bible yan, yan po yung paalala ni Pablo. No? Sabi niya doon, kayong mga malalakas, no? Tulungan niyo yung mga mahina spiritually. Pero make sure na hindi kayo mahahawa sa spiritual na kahinaan niya. Mag-iingat po tayo mga kapatid. Kasi alam naman po natin, tuso ang puso. Napakatuso ng damdamin. Napakatuso ng emosyon. Sa simula, kala mo ginaguide mo lang yung tao. In the beginning, as if you're just guiding the person. Pero hindi mo namamalayan na yung person na yun who is in the dark, nang samahan mo para ilawan siya, dumilim ka na rin. Mag-iingat po tayo dun. So, ingat tayo sa ating mga pagkilos. Ingat tayo sa ating mga pagsasalita. Ulitin ko po, nasa laman pa rin tayo. We are still in the flesh. Be very, very careful. Okay? Be very, very careful. Ilang beses nang nangyari yan in the church. Hindi, kaya ako naman siya tinatawagan kasi I care. Kaya ako naman siya pinupuntahan doon kasi nga I care. Hindi ba? We are brothers and sisters keepers. Okay. Totoo yun. Pero wag mo siyang i-keep. Wag mo siya i-keep sa puso mo. Diba? Put the Lord Jesus Christ into the heart of the person and let the Lord keep her or keep him. Hindi tayo magkikip sa kanila. We are here to guide as light. Hindi para unti-unti, dahan-dahan, knowingly or unknowingly, kasama na niya doon sa dilim na kanyang ilalagyan. This 2025, be very, very careful about these things. Tuso po ang mundo. Tuso ang kalaban. Tuso ang laman. Be very, very careful. Let your light shine always. Huwag nating hayaang yung shine na yan maging andap-andap, kundi manatiling tagapagbigay ng liwanag sa ating mga kapwa na sa ganon, we may glorify our Father who is in heaven. Now, let me go back to this one. In such a way, I will open Matthew 5. Maganda po, basahin natin. Sorry lang po, hindi ko na ihanda. Matthew 5. Para po alam natin yung buong kwento. Okay. Naglulok po ang aking... Where's this? Matthew 25. Bear with me. I'm sorry, hindi ko po naihanda. Matthew 5 pala. Matthew 5. Verse 5. Simulan po natin sa Matthew. Ayan. Ito po yung in such a thing na sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Lord, verse 3, mapalad ang mga taong, dapat pala English. Okay, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Verse 4, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aalawin sila ng Diyos. Now this is verse 5, mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nilang daigdig. Sa verse 6, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Ginagawan pa lang talaga ng paraan, ng kapayapaan. At dito muna tayo sa verse 10, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Sige na nga hanggang verse 11, mapalad ang mga nilalait
at inuusig ng mga tao at pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. So, yun po yung sinasabi ng Lord. Let your light so shine before men in such a way. Yung gawin nating lahat yung mga sinabi sa itaas. We must be meek. We must be good. Maging helpful tayo. Di ba? Yun pala, yung kinakailangan natin gawin na kapag nakita ng mga tao, magsisibing liwanag para sa kanila. That is the importance of reading the scripture as a whole. Na kapag meron tayong binasa, halimbawa Matthew 5:16, simulan natin, basahin natin. No? Kasi 16 na siya eh. Tingnan nga natin ano nandun sa verse 1 bago hanggang verse 15 at nasabi ito ng ating Panginoon. Yun daw po pala yun. So if you would like to be light, to be a light for the Lord, then do that part. Maging mapalad tayo by doing those good things for our Lord. At tunay nga po, gayon na lamang ang liwanag natin sa harap ng mga tao at manlululahati ang ating Amang nasa langit. Kaya, yun po, maiksing paalala ng ating Panginoon for this coming New Year. Kaya nga po, this coming New Year, be a new you. Maging bago tayo, maging fresh ulit sa harapan ng ating Panginoon.